A'udhu billahi samiul alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasensya na po kayo mga minamahal ko mga kapatid. Pangatlong video ko na to sa araw na to. Ang plano ko sana, isang video lang ang aking i-release sa araw-araw. Nang sa ganun, matutukan ninyo kung ano yung mga simpleng mensahe lang na ibibigay ko na napakadali lang intindihin. Dahil sa katotohanan, ano ba ang ibig sabihin ng kasulatan? Ano ba ang mga sadya ng mga propeta? Ang kasulatan na ibinigay sa mga propeta para maggabayan ang mga tao sa tamang sistema ng pagpupurit pagdakila sa kanilang sinamba. Yun po ang talagang sukat nun. Yun ang talagang mensahe ng kasulatan. Wala na si Jesus, wala na sila Moises, wala na sila Prophet Muhammad. So yung kasulatan, para nang sa ganon, ang sino man ang magiyahan dito, mailagay sa tamang kanyang pagpupulit pagdakila. Now, kaya ako napabidyo dahil may mga old suki tayo na mga sinauna pang mga sabihin nating mga nagbabla, mga kumukontra sa mga sinasabi. Normal lang naman yung mga kumukontra kayo. Normal lang yun. Kaya lang, ilagay nyo naman sa, kumbaga, lagay nyo sa kokote nyo kung ano yung mga sinasabi nyo. Halimbawa, sabi ng isa, namimili lang daw ako ng binabasa ko sa Biblia. Ang tanong ko sa kanya, bakit meron bang dapat iwasan? O di ba? Common sense lang. Kung banal ang Biblia mo, bakit ako iiwas? Ayokong basahin ito at ayokong basahin ito. Kaya naman nakita nyo sa una, maaring siguro na nayayabangan kayo sa akin. Pero ang gusto ko lang palabasin doon, kaya ako sinasabi sa inyo, hinahamon ko ang lahat ng sekta. Ako ang pipili ng parte ng Biblia ninyo na idadasal ninyo at kayo ang pumili ng parte ng Quran ko na idadasal ko. Para maintindihan natin kung banal nga ba itong inyong binabasa. Aba, hindi ho biro-biro ang nakikita ko lalo na ngayon. Di ba? Nagbabasa sila ng Biblia kung ano mga pinagsasabi. Pero ang Biblia nakapasok sa utak natin, banal. Kapag hindi siya sumagot ng Biblia, hindi ka maniniwala. Paano? May mga sinasabing pangit patungkol sa Diyos nyo. Bakit hindi mo tanggapin? Sasabihin nyo, paninira. Paano natin tatama? Paano nyo itatama ang sarili nyo? Sa palagay nyo ba, tama na kayo? Ang masakit, si Soriano na nga nagsabi, di ba? Ano sinabi ni Soriano? Hindi kayo nakakasisiguro kung ang nagtuturo sa inyo ay tama o at tinuturo sa inyo ay tama. Kahit ako mismo, sinabi rin niya yun. Pero kami, diretso ko sinasabi sa inyo, ang sinasabi ng Quran, tama para sa tao. Ang tao lang ang nagkakamali. Bakit ka iiwas sa ibang sitas? Bakit ako pipili? Hindi, wala kang dapat piliin. Dapat pag sinabing banal, lahat yan kabanalan. Halimbawa, magbubukas ako ng parte ng Quran. Bubukas ako ng isang parte ng Quran, babasahin ko sa Tagalog. Inshallah, babasahin ko sa Arab. Okay? Okay. Gumit na tayo. Okay, now. Bismillahirrahmanirrahim. Dito tayo sa umpisa. Suratul Taha. Okay. Sa Tagalog pa, mga titik, ta, at ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sa umpisa pa lang, makikita nyo na ang kabanalan. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mapagin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, mapagpala ang mahabagin. Doon pa lang kabanalan na. So, biglang-bigla, tatalo na tayo sa 2. Kasi yung 1, taha. Taha, ito ay mga titik sa wikang Arabic na tanging si Allah lamang ang nakakaalam ng tunay nitong kahulugan. Doon pa lang, meron na tayong dapat na isalang-alang ayon sa kung ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Hindi namin ipinanaog ang Quran sa iyo, o Muhammad, upang ikaw ay bigyan ng sipayo. Hindi siya binigyan ng kasulatan para magkaroon siya ng problema o anuman sa buhay niya. Kung hindi, Bismillahirrahmanirrahim, Ma ansalna alaykal Qur'an litasqa. Maliban lamang na ito ay isang paalaala sa mga may pangamba kay Allah. So, ang kasulatan ay magbibigay ng mga aralin
upang maalala natin o maalala natin na dapat meron tayong sa buhay natin, kasama natin ang pagpupuri, pagdakila sa Allah. Iwasan ang masama, gawin ang mabuti. Okay, anong sabi niya? Maliban lamang na ito'y isang paalaala sa may mga pangamba kay Allah. Illa tadkiratan limay yagza. Illa tadkiratan limay yagza. Isang kapahayagan mula sa Kanya, Allah, na lumikha ng kalupaan at kalangitan sa kaitaasan. Tanzilam mimman kalakal arda was samawatil ula. Ang pinakamahabagin, Allah ay nag-istawa, pumaibabaw sa kanyang ars, trono o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kapamahalaan. Ar-Rahmanu alal arzi astawa. May batas pa ang Islam. May batas pa ang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa bawat tao na magbabasa ng Quran, nagbibigay ng biyaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya ng mabuting gawa sa bawat letra na minumultiply sa mabuti. Para ano? Para magsikhay ang mga tao, para basahin, magpaalala araw-araw, tulungan ang ating sariling, buksan ang ating kaisipan kung ano ang meron sa atin, kung bakit tayo binuhay sa mundo. Walang magsasabi sa inyo, kahit na isang Muslim, na magsasabing huwag kang mamimili. Ang sasabihin namin sa inyo, kung babasahin ninyo ang kahulugan ng Quran, sabihin nyo yung katotohanan. Huwag yung magbabasa kayo, binabago nyo. Katulad ng Bro James ba yan? Yung sa Baptist. Nung binuksan ko, nung pumasok ako doon sa account niya, nakita nyo, binasa niya, nakalimutan ko na yan. Pero sinasabi, yung sekreto, may sinasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala, kalimutan ko yung verse, tsaka yung verse na chapter ng binasa niya. Basta ang pagkakaintindi ko, sa Tagalog ng binasa niya is, binigay ang kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad para malaman ang sikreto o mga hindi lingid sa mga tao sa kalangitan at sa kalupaan. Pero ang kanya kapaliwanagan, ano sinabi niya? Aba, teka, nakita nyo, nagpapahayag, nagbibigay ng kasulatan ang Allah doon kay Muhammad, sikreto. Isipin nyo kung paano niya walang hiya. Walang hiya na siya. Mawalang hiyain mo. Ang natutunan niya, kawalang hiyaan. Gagawin niya, dadali niya, bibitbitin niya ang kahulugan ng Quran. Dadali niya, ililigaw na nga siya, maliligaw pa siya. Wala akong ganon. Ako, ang binabasa ko, hindi ko naman binaboy ang Biblia. Actually, nalagaan ko pa nga yan. Kung sinabi ko man sa inyo na ang sinabi ng Biblia, ang Diyos ay mangmang, hindi naman ako nagsabi na ng Biblia. Iiwas kayo doon. May sasabihin kayo na, hindi mo kasi naintindihan. Anong hindi ko naintindihan? Tagalog ako, Pilipino ko. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsugo ng mga sugo sa mga tamang lingwahe, sa lahi. Kung ano yung, kunwari, Bisaya o taga-Israel ka, kung ano yung lingwahe mo, doon siya nagpadala. Pinaalam. Itong huli, Arabo, paano nakabot sa Pilipinas? Alam na ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang takbo ng panahon, magbabago, ipaalam mismo ng mga Arabo. Kasi nito na ang huli, pinakahuling propeta. Itong pinakahuling propeta at yung mga tagasunod niya, ipasasabi sa kanila na gumawa ka ng iba't ibang lingwahe para maintindihan, maunawaan ng mga tao kung ano yung sinabi ng Diyos nila na dapat Diyos din natin na dapat natin sambahin. Hindi ho kami pwedeng manira ng kasulatan para babuyin ang kasulatan ninyo. Kasi bakit, mga minamahal ko mga kapatid, nire-respeto pa rin namin anuman ang may mali doon sa kasulatan. Bakit pa nagkaroon ng pagkakamali ang Biblia? Sino ba ang gumawa ng kasulatan ng Biblia? Tao nga. Yan ay kinumpile nila yung mga salita o kwento ng isang tao sa unang panahon na may kinalaman sa mga propeta o sino mga paayos. Dinagdagan, binawasan. Kaya nagkakaroon ng pagkakaugma lamang. Katulad halimbawa, isa sa mga dinagdag, anak.
Ginawa niyong may anak ang Diyos. Wala naman pwede magkaanak ang Diyos. Paano tayo magkakaintindihan ngayon? Yun na yung tumanim sa isip niyo. Tapos sasabihin niyo naman sa akin, binasa ko yun. Dapat hindi, kasi dapat, bakit ko iiwasan? Mag-usap tayo sa Quran, walang iiwasan. Andito si Adan, Noe, Moises, David, Abraham, Jesus. Kahit sa kadumampot. Kaya lang kung ano yung sinabi, yun ang sasabihin mo. Hindi yung ikaw ang gagawa ng istorya. Kasi bakit? Malaking problema yun. Sa totoo lang, malaking problema ang ginagawa niyo sa sarili niyo. Okay? Ako, kailan ba ako bumasa ng Biblia ng mali? Si Jesus, propeta. Nakasulat naman doon propeta. Sinugo. Nakasulat naman doon sinugo. Nagsalam-alaikum. Nagsasalam. Nagpapatira pa. Nag-aayuno. Wala naman siya sinabing, ako ang Diyos. Kasiraan ba yun? Yung may kasiraan. Hindi. Nagiging kasiraan na lang yan ng dahil sa dami ninyong mga sekta, hanap buhay, naapektuhan ang mga miyembro ninyo. Hayagan na, may teknolohiya na tayo. Ang utot ng kabila, yung bulong ng kabila, maririnig doon sa kabilang mundo, sa kabilang parte ng mundo. Nakikita ang kasinungalingan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit marami ang pumapasok sa Islam. At huwag din kayong magtaka kung bakit may lumalabas sa Islam. Kasi walang alam. Pero kung may alam yan katulad ko, may alam ako. Marami pa nga ako tinalo sa dati ng mga Muslim. Kasi bakit? Yung iba umaalis . Ako hindi. Nagpapasok ako. Hoy, masok kayo dito sa Islam. Maraming matatalino. Well, anyway, pasensya na kayo, no? Medyo naging hot na naman ako sa salitang yon. Kaya ako po binasa yun, sinagot ko lang yung dalawang nag-comment. Hindi daw, wala daw akong karapatan magbasa ng Biblia. Bakit? Ikaw ba may karapatan ka sa Biblia mo? Sa mga Katoliko yan nakikigamit lang kayo. Tapos isa naman, bakit ako namimili? Bakit? Meron ba akong dapat iwasan dyan? Anyway, pasensya na po kayo kung nasaktan kayo sa sinasabi ko. Ang gusto ko lang mangyari, black and white tayo. Walang kasinungalingan. Wala akong ginagawang kasinungalingan o pandaraya sa aking mga paliwanag. Para hindi man ako yayaman sa inyo? Kikita ba ako sa inyo? Magbibigay ba ako ng sobre para maging mayaman din ako? Magkaroon ako ng jet plane? I'm so sorry. Yun lamang po, wala nang iba. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyo lahat.